Legazpi to Manila. To give us an update on the local government's preparations for Tropical Depression Krising, we now speak to Mr. Van Torrevillas, the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer of Samar Province. Good afternoon po. Thank you for joining us. Yes, good afternoon po, Miss Mai. Sir, how are you preparing for TD Krising? Any preemptive evacuations dyan sa Samar? Actually, we have been preparing mula pa po nung Thursday since Semana Santa po. Pero yesterday, since binigay po ng Pag-asa yung mga severe warning nila, ina-update po namin lahat ng Municipal Disaster Risk Reduction Management. And at the same time, ina-advise po sila na iwasan na po yung mga landslide prone areas nila at saka yung may mga lugar na madaling bumaha sa respected areas nila. And for the province naman po, we had prepared our dump trucks ready for dispatch if and when kakailanganin po nila yung tulong ng province to the different municipalities. As per information po na nasagap po namin, ang landfall po daw ay from the Office of Civil Defense, Region 8 Office, ay magla-landfall daw between Giwan and Borongan at dadaanan po ang probinsya namin, which is Western Samar, towards Santa Rita and Catbalogan. All those municipalities po ay na-inform na po sila. As actually, I was just talking doon sa ilang municipal disaster officers. Ang panahon po as of this moment, siguro mga 2 minutes ago, makulimlim lang po, wala pa pong ulan, mahina po ang hangin. So far po, yun po, Miss Mai, ang ginagawa namin at saka update dito po sa Samar. Okay, ano po ang advice ng Pag-asa sa mga local government units, especially dyan sa Samar, sir? Gaano kalakas ang ulan na inaasahan natin? From moderate to heavy daw ang advice po ng Pag-asa. Pero as of this moment, gaya po na nasabi ko, wala pa pong kaming na-experience municipality of Pinabacdao and dito po sa Catbalogan City. Well, Sir Van, sa mga evacuees kung sakaling dumagsa po, sapat po ba ang pagkain and other essentials such as water and medicine? Well, with regard to the pagkain at saka medicines, I believe nakahanda po yung mga different municipalities natin. But for the province, ready po tumulong ang probinsya. Mayroon po kaming sapat na bigas at saka pagkain at saka medicines na pwedeng maipamigay doon po sa mga maapektuhan. Maliban na lang po kung talagang grabe po, meaning masyadong malaki yung tatamaan po. Pero with the projection ng Pag-asa po, humina po siya to 20 kilometers per hour from 25 kaninang umaga. Alright, we're hoping hindi na po siya lalakas. Pero ano po ba ang mga at-risk areas dyan sa Samar? Mga landslide-prone areas, landslide-prone and flood-prone areas, sir? Well, sa landslide-prone areas, alam niyo naman po ang probinsya po ng Samar ay bulubundukin po, no? Marami po tayong areas na mayroong gaya ng Pinabacdao, isa yan, mayroong sa mga interior barangays ng Calbiga at saka yung Hinabangan, yung mga interiors po, no? At saka doon sa San Jose de Buwan. Na-advise na po yung MDRMOs at saka pinaabot na rin po yung sa mga respective barangay DRR councils na magmatsyag sila, bantayan, at saka wag nang magantay, lumikas na ng maaga para maiwasan po yung disaster po. Alright, thank you for the update.